Si Jesus ang daan. Yun. Si Jesus ang daan sa ating pong banal na aklat. Yan ho ang nakalagay dito. Tingnan po natin ang nilalaman dito, ang si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag ka naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Nakakita na sa akin, ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo pa sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Yan ho. Si Jesus ang daan. Bay, napakaganda ho ito. Tayo ho mga Kristiyano, tayong tagasunod ng Panginoong Jesus, ay kung ito ho'y nadadaanan natin at iniaaral sa atin ng ating mga namumuno sa simbahan at atin hong nanamnamin ang pakahulugan ho rito, makikita ho natin dito ang kahalagahan ho sa buhay ng bawat tao ng Panginoong Jesus. Ano po ang nakikita ninyo rito, Kuya Jo? Mga kapatnubay, si Jesus ang daan. Ayon po sa Panginoong Jesus, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ayon din po sa Kanya, ang nakakita na sa Kanya, nakakita na sa Ama. Dahil siya at ang Ama ay iisa, dapat po tayong magalak dahil nakita na natin sa larawan ng Diyos. Sinugo po ng Diyos ang Kanyang sarili sa katahuan ng Panginoong Jesus upang anuman ang ating hilingin sa Ama, kahit sa pangalan ng Panginoong Jesus, ibibigay niya. Kaya, yung hindi po kumikilala sa Kanya, walang halaga ang pagkilala sa Ama. Dahil sabi nga po ng Panginoon, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Nakita mo na. Iyan si Kuya Jo. Talagang ay talaga hindi Kuya Jo yung mga kahalagahan ng Ama at ng Panginoong Jesus. Kayo mga nakikinig, siguro inyo hong nananamnam ang mga napapakinggan ho ninyo rito, tungkol ho rito sa halaga ng ako ang daan, yung Ama, yung Panginoong Jesus, yung kanilang partisipasyon sa bawat isa, kung ano, at nakikita na, Kuya Ben, ano po naman ang sa inyo rito? Alam nyo, itong salitang ito ng ating Panginoon ay marami ang gumagamit Palasak ito sa mga ngaral, at lalo-lalo na po doon sa ating mga kasamang Kristiyano na mga, hindi ko nababanggitin yun, marami kasi ho yan Lahat sila gumagamit nito Ang problema, kung magkaminsan ang kanilang pagpapaliwanag, pinalalabas nila na yung daan na yun sa pamamagitan ng kanilang relihiyon.
isinasali nila sa kanilang sariling paniniwala o sa kanilang sariling palagay na sa pamamagitan ng kanilang kongregasyon o samahan, iyon ang daan na sinasabi ni Jesus. Mukha yatang inililigaw tayo ng ating mga ibang kasama na mga nangangaral. Ay napakalinaw sa sinasabi ni Jesus, siya yung daan. Wala nang iba. Bakit sinabi kaya ito ni Jesus? Bakit? Sa halip na sabihin sana ni Jesus, halika kayo, ituro ko sa inyo ang daan. Ang sinasabi niya, ako mismo, dito kayo dadaan, patungo sa aking Ama. Paano po ba ang kasaysayan ng pagliligtas? Yan. Tingnan natin, paano ba yung kasaysayan? Para masabi nga natin na si Jesus ang daan. Patunayan natin. Kailangan makita ito sa ating pagpapatunay. Nung likhain ng Diyos ang tao at magkasala, nasadyang napalayo. Napalayo ang tao sa Diyos. Nawala ang kanilang relasyon at ugnayan. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maibalik ang relasyon na yan at maibalik tayo sa Diyos, sa Kanyang Ama. Nangangahulugan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng daanan. Binuksan niya ang daan patungo sa Kanyang Ama. Kaya nga po ano ang sabi? Ang nakakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Sapagkat bilang daan patungo sa Ama, siya ang sumasagisag sa kapangyarihan ng Ama at siya ang sumasagisag sa Diyos. Sa pagpadala sa Kanya ng Ama, kapag kinilala mo siya, immediately nakakamit mo rin ang pangako ng Diyos. At kung nakakamit mo ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, o di napakaliwanag na siya ang daan. Pero mayroon pong karugtong to Nauna nga lang huwag kayong mabalisa, sabi nga ni Jesus manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ano pong ibig sabihin? Hindi ka rin makakadaan kung wala kang pananalig sa Kanya at pananalig sa Diyos. Maaari mo lamang makita ang daan kung nananalig ka sa Diyos. Bakit mayroon pang katotohanan? Dapat doon na lang sa daan, okay na Pwede mo nang hindi pwede nang makarating sa kaharian ng Diyos Pero kailangan yung, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng katotohanan na si Jesus, ang tangi mong tagapagligtas, ulitin ko po, ibig sabihin ito, yung kaganapan ng iyong buhay sa susunod na panahon, sa panahon ng Diyos na ibibigay sa tao, makakamit mo nga ang buhay na walang hanggan sapagkat sumusunod ka sa ibinibigay na katotohanan ni Jesus. Amen. Yun. So, nakita ho ninyo sa dalawang paliwanag na napakinggan ninyo, atin nung may hinuha dito yung kahalagahan ng Panginoong Hesus at yun inilalaraw ang kahalagahan ng Panginoong Hesus buhat ho sa Ama. Tingnan ho natin kung ito hong dalawa na ito, pinalalagay ho ito'y dalawang persona na gumaganap po dito. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Pinalalagay na iba na ito'y magkaibang persona ito Iba yung Diyos Ama, Kuya Bert, iba yung Diyos Anak. Paano ho ba ito? At dito sa nakalaman dito, si Andaan paano ho ba mapapag-isa yung isang daan na yun para sa ganun maunawaan natin na yung Ama at saka yung Anak ay iisa? Bago ko sagutin yung tanong mo, Kuya Men, ay tingnan natin yung sinabi ni Kuya Ben doon sa unang talata ng binasa mo. Huwag kayong mabalisa. Siguro sa ngayon, Kuya Men, halos lahat ng tao nababalisa Una-una, kahit na yung mga mayayaman,
nababalisa pala rin sila. At katunayan, sa sinasabing ito ng Panginoon, hindi rin maintindihan ng kanyang mga alagad eh.